Dalaygo ng Diyos. Amen. So, madunggan na ba ang tingog kay ingon to ang asawa kay dapat kusgon gid daw na ang tingog daw. Dunggan na ba sa luyo? Sige. Okay. Praise the God. Kay naata di karon kay biuna, dakong pasalamat ato sa atong Ginoo nga naata di karon maminaw sa iyang pulong. Nga mabusog ta sa iyang pulong. So sama sa giingon ni Brother Noel tungod dito mi sa Cebu, nabusog kami dito sa pulong gid sa Ginoo. Kada adlaw mag-devotional man. Ang Caleb Ministry ba. So sa iyang giingon katong Caleb Ministry, mga former drug addicts to sila from different parts sa Cebu. Well, in fact, napay usa dito nga si Brother Glenn is one of the hitmen or henchmen of, if you happen to know, Kerwin Espinosa. Siya tong usa sa mga hitman niya. So yun niya dito sa testimony, nakapatay na siya 3.5. Okay, kaupat na half, nabuhi man daw, so 3.5 lang sa daw. So, dako kay ito nga blessing sa pinaagi sa evangelistic team sa Rizal. So, ako lang pong panon Sir Noel, if okay na sa imo nga. Through Sir Noel, nga gihatag sa to sa Ginoo, dako kay experience dito nga masinati po nato itong mga igsuon dito sa Ginoo. Sama sa inyo ni Bro Noel, gud nga, kung kuan lang, pwede ra dito mo puyo yun. Kaya iyahay kayong kinabuhi dito. At first, katong pagsud gina ko dito, sa diya pa mi sa gate, kuan kanang mailan gini mo sa mga naong ba nga, kalmar kay, pero nasa nahuna bitaw nga, saon ganyan ito ba? Kaya mura magpiniriso biya, nga kanang lain gid og mga, kuan ba, taras lugar, but, sa among pag-adto gid dito, pagsuod gid namo, grabe nang kulba kay sa kuan pag ingnan mi daan ni Bro Noel nga magkuan daw kanang sig dagaan ra ka dito tubig ba nga medyo lubog-lubog. So, okay, choice ba imnon, so may wisdom ni Lord nga Lord imnon man ako ni usama. So mo gid sa una-una ba, so isag-isa kanamo dito nagi mga kakulba ba. Pero pag abot namo dito, grabe hapsay mo di guys tanan. So mas maayo pag kita dito, murag tuingon ni Bro ba sa iyang wali, grabe gid ang kuan dito ba nga makita gid mo ang presensya sa Ginoo bitaw, masinati gid mo dito kay kuan man. Makita niyo sa iyong mga mata. Mauwaw gid mi dito kay iningon sa verse sa lugar dito makaabli sa silang Bible. So grabe gid ang kuan dito sa Ginoo. So mas gawas nun pa makaingon ta sir, mas gawas nun pa ang mga taga-suhod kaysa nasa gawas. So, grabe gid kayo. So, dakong pasalamat namo sa Ginoo nga nasinati namo dito tanan mga piniriso. Disiplinado sila kay tungod naa manggod sa ila ang Ginoo. Ang pagkakristohanon makita ginato sa ila gid nga grabe ilang pagsalig da sa Ginoo. Even though they've been incarcerated for quite a while, di wala gid nawala sa ila ang kuan diya. So grabe gid ang pagampo tanan sa praise and worship team. Makita nimo gid dito nga grabe kadasig gid kaayo sila. So bisan si Bro Noel grabe gid kadasig pud niya, bisan pa okay kuan mi magbakbos dito gid man pwede magbakbos. So magahulhul gid ang karsones. So samtang gawali sa dito, kuan gyapon padayon gyapon di ba sir? Bahala nga anaon ini ang kuan ba. Yang karsones niya kay kakahubo naman. Pero wala gyapon sa pasagdi sa Ginoo kay na kuan gid niya mensahe gid nga dapat nga madugog na dito nga mahimamat na magita ng mga tao dito. So pasalamaton ta sa Ginoo nga ang kuan gid dako gid kayong trabaho dito bitaw sa Ginoo. Makita gid nimo ang movement bitaw nga grabe gid kayo sila kadasig diya sa Ginoo. So kaingon ko ba nga sumayo man gid mas di man tam angay mahadlok lugar nila, pero so dili lang sa nato ikuan kay sa katong mangod nga jail, sa city jail sa Cebu, ang ilang kuan dito ang jail warden mismo kay kuan kanang born again. So Christian yapon, so maigi niya pagkada dito ba nga ang tanan mga halos mga piniriso dito naagi kabag-uhan diya ni Kristo. Kita gid nimo sila ilang kasing-kasing, ilang pag kuan nimo ana. So at first hadlok gid siya, pero sa dihang kuan
dili ni gid sa mas maayo gid mo puyo lang dito sir ba kay grabe man hindot digdo ang business Budi ka negosyo to, grabe negosyo lang dito. Pero legal na siya. So dili siya illegal. Ang tanan nga kuan dito mga illegal wala na. Puro na siya legal. Dili na siya kuan katong para sa una ba nga katong kuan kay pagsugod atong war on drugs ana. Dito man to tanan ang naundang mga kuan. Ug sa diha po gibutang po sa Ginoo ang kuan ang warden nga Kristohanon gid po. So daghang salamat o salamat sa Ginoo. Bro, salamat po kay dito sa imong kuan. So wala rami dito nagkuan pod. Wa sad binabusog dito sa pulong sa Ginoo. Busog may permi no, nambok may. Dago man tiyan to kay grabe si magkaon pod. So moto nga kuan. Sana nga experience. So karon as kuan ako may na kuan diri I was assigned to discuss the topics on a life series, a life Christian life series on a way of life for kuan para sa kuan ang atong gidiscuss tong niagi kay si brother sister Bong Masigoto about prayer. So I would be continuing the series and it's about the life of trusting the Lord ang atong pagtuo diya sa Ginoo ang atong i-discuss karon. So ato man nahimdumduman as ang pagampo importante man gina siya. So importante pod nga aduna gid tay pagsalig pod diya sa Ginoo. Especially karon sa kagahitabo karon panahon na kuan kanang baga kataas na gid ang presyo sa gasolina. Balaka pod ta kay ana. Pero mo ko sakyanan mo kung balaka pero mobility man sa go so increase mo gyapon so sakit gyapon sa bulsa. Pero as we look around we are on a time of uncertainty good. So walay kasiguraduhan ang panahon karon. Anytime pwede mag-rapture. So andam naman katanan ma-rapture. Amen. Praise God. So rapture na? Sige. So, kaning kay tabo karon kani sa giyera, sa pagkuan sa lana, tanan nga gakay tabo karon sa kalibutan. Dili naman ni bag-o sa ato. So, if we happen to read or the whole chapter, if you happen to read or know about the book of Judges. So during the time in Israel, they have a political instability as well, economic kana kay kani nga time man good during the time ang mga Israelites kay nawad-an sila og leader which is Joshua. So kung imo tong basahon sa pagsugod gid sa libro sa first verse sa the book of Judges, naingon dito nga kuan kanang nag-ask sila kay bali ang mga Israelita di pangutanay lang Ginoo, Lord, who of us is to go up first to fight against the Canaanites? So muna ilang kontra sa una ang Canaanites kay kani nga time uno to namatay naman si Joshua. So wala na sila leader. So at first, you can see here, imo masabtan nga maayo pa ka, they have a good start. So they ask first ba nag-ask sila sa Ginoo ana. So adto na sila ipagsalig. But if you read the whole book of Judges, dili siya inana ka kuan. Mura siya og sa kuan pa, it is the dark ages sa time sa Israelites kay ato nga time instead of kuan siya they are going to kuan in a ang ilang cycle ba dili siya cycle nga maayo sa padung sa kamaayo kun dili cycle siya nga spiraling down unto the bottomless pit. So wala di kato nga time gid grabe gito siya nga time. So atong masinati karon mo pud gyapon ang atong
nga tayong pod nga nasinati nila. So dili na siya bago sa ato. So as you can see here, according to the scriptures, sa last verse pa gyud, it is very sad kay ang ingon diri, everyone did what was right in his own eyes. So but sa but, wala na sila Ginoo. Naa sila Ginoo, nagtuo sila pero wala na sila salig. Si bali, kung unsa na lang tayo ilang makuhaan nga sakto sa ilang pananaw, sakto sa ilang paminaw, mo to ilang buhaton. So eventually this kuan akong i-discuss karon, this will lead us to our topic today. And let's bow down our heads in prayer. Let us pray, brothers and sisters. Heavenly Father, we come before you today with humble hearts, acknowledging that part of you we can do nothing. Thank you for gathering us here this evening. Lord God, as we study tonight, what it truly means to trust you in the Lord Jesus Christ. Please open our hearts, Lord, and minds. Remove every distractions, every impurities, and every doubt and every fear that tenders in ourselves. Lord, may the Holy Spirit speak to us clearly tonight as we connect with you, O Lord Father God. Teach us not just to hear your word, but to live it in our daily lives, O Lord Father. May our trust in you, O Lord Father God, become complete and real, Lord Father. As we give it all back to you, Lord God, all the praises and honor for you alone deserve it. In Jesus' name we pray. Amen. So before we proceed, let us understand first what is the So our topic is, we are in a Life in Christ series, a life of trusting. So before we proceed, I would like to share to you, or let us first know what is the meaning of faith and trust. As you can see there, faith and trust, they have the same meaning of the Greek word, which means pistis. Just sounds kuan pero dili sa mao katong sa ingon na karon. Pareha lang gid siya og sa Greek word. So in sa Greek siya dili siya pwede nga kanang i-separate nato ang faith and trust kay faith in Greek word is pistis, but in Hebrew it's imuna. So Bisaya day gapon nino kay imuna mo daw. Imuna. So a confident belief or conviction in the truth of God, his character, and his promise. It is the foundation that recognizes God is capable of all things. That means God is sovereign, God is omniscient. So trust, same meaning with the Greek word pistis, but in Hebrew, it's batak. Karon Tagalog na pod kay batak daw. So the active reliance and depending on God, it is faith in action. So when you say, I have faith in God, and I trust in God, it means nga, dili lang sa ingon nga, imo lang siya gisulti nga, I believe in God, I have faith in God, but as well, you made it into in action. It is trust in action. Faith is trust in action. So, the manifestation of your belief through surrendering and daily living, it is trust. It is based on trust on the human side. So, to understand more further, according to Erik Erikson's stage of trust versus mistrust. So kanisya, this is on the human side. So when you say trust versus mistrust according to Erik Erikson, it is the first stage of development sa atong pagkatao. So in infancy, sa katong bata-bata, we learn how to trust the ones who cares for us. So mutana ta kung kita bisag katong gagmay pa ta, kay bawa naman ta nga maghuna-una ba nga musalig ba ko ani niya ana katong nagbantay nako, especially sa atong parents ana. So
If the caregivers are consistent of loving and presenting themselves as natural, the child develops trust if the caregivers are consistent and non-neglectful. So, kung kita napakita sa atong genuine nga love diya sa atong mga anak, sa atong gibantayan nga mga bata, so maka-learn ta nga makasalig ta sa iya nga ina nga way ba nga makasalig dayon ang bata sa iya. So it means here that trust is a security, peace, confidence, meaning natay seguridad. So natay malinawon ta, natay kalinaw ug natay kanang pagsalig yun nga kita makapadayon diya sa nga mabuhi ta ani. So muna siya ang sa human side gibalik. So this is how we perceive the trust, about trust nga kuan. So during sa atong pagkabata nag-develop na siya nga kanang pamaagi ba nga kita ang pagsalig na ana gid diha. So wala pa na siya sa atong spiritual nga side. So this is the human side. So it says here that trust is not automatic. So ma-learn gid nato ni siya all by time. So pinaagi sa kuan sa panahon ato ni makuan ang matun-an ang trust. So dili na siya automatic nga diretso ta mosalig, di ba? So para sa nang manguyab ka. So dili mo gigagay ana mosalig din ka din sa iya or inana, di ba? So in business pod, sa business pod dili pod ka mo diretso mo pirma sa kontrata. So trust can be learned. So this is not automatic. So on the spiritual side, on the Christian verse, it is more specifically from referring to our hearts or during our spiritual infancy. So when we became born again Christians, we become spiritually new, as it says here in 1 Peter chapter 2 verse 2, like newborn babies, we crave for pure spiritual milk. So kato siya human side man to, kani spiritual side. So a new believer asks often unconsciously mo ta na ta dayon nga, can I really trust God? So katong bago pa ta kita Kristohano na kita halos tanan diri. So na gitoy panahon nga kaingon ta katong bago pa ta sa atong pagtuo nga mosalig ba gid ka kuan ni Ginoo, tinuod ba ka ani nga kuan. So it's natural lang po na siya nga bago pa man ta, we are still growing in our spiritual lives. So we begin to learn more about who God is during this time, learning how God works, and we begin learning if God is truly faithful in us. So during our Christian life, trusting God is more than a statement. Okay, ano man. It is more than a statement because it is a lifestyle. So meaning ato gining kinabuhion, adlaw-adlaw ato gining ikuan sa Ginoo nga nagsalig kita niya. So muna siya, it's a lifestyle. It's not just that kanang moingon lang ta nga nagtuo lang gigo sa Ginoo, pero wala gid bitaw diya sa atong kasing-kasing. So most of us Christians today di man to makuan, pero nahitabo ni gid nga sa atong panahon karon nagi mga Kristohanon nga they just profess by their lips but not by their hearts. So makakuan ta ba nga kinahanglan gid nato nga ato yung sa tawag na, we have to know God first. We have to know God's character. That's how a born again Christian lives. So every day ato ginagawan. So it is a lifestyle. So now we go to the verse para karon nga gabi una para sa mensahe nga gihatag sa ato sa Ginoo. It's Proverbs 3:5, chapter 3 verse 5 to 6. Trust, kung pwede manindog ng tanan atong basahon. Proverbs 3
5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, so He may make your path straight. Thank you. So, just a bit of a background. Proverbs was written by King Herod. Herod ba to? It was written by King Solomon. King Solomon at that time was kani siya nga king oy grabe gid og kaalam ba. So during that time, ang mga tao adto nga time pod wala man sa diin nga wala gid sila problema kay tungod kay bright kay ilang king, dato kay ilang king. Pero tungod kay naa sila gipanguptan nga mga pulong sa Ginoo. Nga mo ni ang gisuwat ni King Solomon ang Proverbs. So kung sa Bisaya pa kaning Proverbs 3:5 to 6, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam, hinumdumi nga siya ang sa tanan mong buhaton og tudluan kaniya nga matarong ang imong dalan. So moto siya ang kwan ni King Solomon, known for his God-given wisdom and wealth and health as well nga. Although King Solomon have fallen, pero mo gini siya ang gihatag sa Ginoo siya aron nga mo ni siya ang guide ba sa atong pagpakabuhi. So for me, Proverbs 3:5-6 is the mother of all verses nga when it comes to learning how to trust the Lord. So if you say trust in the Lord with all your heart, tibuok nga kasing-kasing. So why is it always the heart manggid? So ako gawonder po kung anong always manggid. Sa atong pagkakristohanon ang kasing-kasing manggid ang sentro, ang kasagara nga gina-mention sa kuan ba nga sa Biblia nga kuan siya nga kinahanglan nimo ikuan sa Ginoo. Kay anatomically speaking, ang heart man gud has 4 chambers. So upat ka chambers siya. So una po nga kung upat siya ka chamber, kung mayon ang Ginoo nga all of it, so kato gid upat ka chamber imong i-offer, dili pwede nga kanilang sa ka chamber gud kay kuan lang. O kay kaya pa man ako ni. So it's not that nga duha lang ka chamber, tulo, so dapat upat. So tanan gyud all of your heart ang gipangayo sa Ginoo. Kay according here sa Proverbs mo gud, it teaches us wisdom, so which means to say that we are living skillfully. So mo ning gikuan sa to sa Ginoo nga guide ba, guidance to especially sa gakahitabo karon. So we need to be guided. So this is the ultimate guide man gud nga gikuan sa Ginoo sa ato. Kung imong basahon ang Proverbs bitaw, dito nimo makita nga sa atong adlaw-adlaw nga pagkabuhi, ma-apply gid siya nimo tanan. So mo na siya. So in your daily decisions, in your relationships, speech, work, character, all of that is there sa Proverbs. So this is the ultimate guide. So the fear of the Lord, according here in Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. So gitagaan ta og kaalam sa Ginoo. Gitagaan og kaalam si King Solomon nga sukaton niya ang Proverbs aron pud kita nga mahibaw sa unsay sa pag-survive sa adlaw-adlaw nato nga pagkabuhi. So if true wisdom starts with the Lord and reverence to God, so we have to submit as well to His authority. So as stated there, trust in the Lord of your heart. So submit, surrender everything nga sa Ginoo. And it says also here that the way of the wisdom leads to life, and the way of foolishness leads to destruction. So Proverbs, all in all, is principles, but it does not guarantee but it's just a principle as a guide. It teaches us what is generally true, but it is not, there's no automatic outcome. Kung imura po na siyang basahon, dili po nimo imuging ikasing-kasing yun nga, imuging sabtan og maayo, dili wala po siya ibili.
So we go to our first point. Sa trusting Christ means total surrender of the heart. So muna siyang giingon dito nga atong timan-an gyud pirmi nga ato ging offer pirmi atong kasing-kasing kay dili pwede nga mag it's not kuan gyud nga moto sa akong gingon ba nga ang kuan lang dapat usa lang ka chamber sa akong gi-offer kay salig pa man ko sa akong kagalingon Lord. So so dili sa pwede. So it is a total surrender. If we really trust God, we need to surrender everything to the Lord. We need to surrender our hearts to the Lord. So katong dito mi sa kuan sa Cebu, testimony man to ang sa Caleb Ministry. Kato sila usually mga kuan gito sila former addicts and hired killers. So every time daw nga mapriso sila, pag laya nila balik yapon sila sa ilang dating gawi. So pero during that time they serve time, makahimamat na sila, nakabawa na sila sa kamatuoran, nakaila na sila ni Jesucristo adto nga time. But kay tungod kay pag-abot nila sa gawas, wala man sila kanang bitaw walay mo kuan sa ila. So they go back in their old ways. So wala pa gid nila gi-surrender gid totally ilang kasing-kasing. So naa sila kanang kuan siguro to sa Ginoo sila ba nga makonvict gid sila maayo kay kuan ang kanilang Caleb da ito is a ministry for the kuan katong mga bagong laya ba gikan sa prison sila imuha salo sa ila sa gawas aron nga dili sila mahibalik sa ila ang karaan nga nga lifestyle. So aron mapadayon nila ang lang kadasig diya sa Ginoo kay tuod pa man dagan kay nga mga former mga ex-convict dito nga nakailan sa Ginoo, ano gid kay sila dasig na kay sila diya pero pagabot sa gawas kay matay daw sila kay balik man sila sa ilang kuan. So mo tong ang purpose sa Caleb nga kuan sila sa Ginoo bagi kuan si Patro Pastor JJ nga naay mo kuan sa ila, naay mo dawat sa ila dito aron sila makapadayon dito sa ilang pag-serve sa Ginoo. So mo to nga ang ilang permi giingon dito sa ako lang na kuan ba observe nako nga sila mismo moingon din sila sa Ginoo nga hawiri ko Lord bali ang Ginoo mo'y mohawid sa ila, dili sila ang mohawid sa Ginoo. Kay kung kita manggod ang mohawid sa Ginoo, nagi tendency nga mabuhi ta, di ba? So mohawid ta kung kinahanglan nato, Lord, hawid ko sa imo Lord. Kay kailangan man. So pag okay na pud ka, mabuhi ka. So mo to ila ang kuan gid nga, Lord, hawiri ko. Kaya kung ang Ginoo mohawid sa imo, dili mo kabuhian gyud, di ba? So mo to ilang kuan ba nga. So nga kuan pud kay nga kuan ba nga. Grabe gid ilang kuan pagsalig da sa Ginoo kay ubuton na naon wala lang gid sila pag-asa. Wala sila pag-asa na gid sa kinabuhi bagay. Kuan man gid sila. Mga they are hardened criminals pero kita nimo ilang kasing-kasing nga grabe gid na bag-o gid sila ba. Nabag-o gid sila, grasya gid sa Ginoo nga nabag-o gid sila. So na-amaze ko nga ano ko na mas na-convict pod ko nga Lord, inani gid ka kamayo. Inani gid kamayo ang Ginoo. Kay total na bag-o man gid sila. So your mind, your thoughts, your will, every emotions, you have to entrust it to the Lord completely. We have to give it all to Him for all of our plans, for His glory, and all of our fears and all of our futures. It says here in Jeremiah 17:7, blessed is the man who trusts the Lord. In Psalm 37:5, commit your ways to the Lord, trust also in Him. Many believers today say, I trust God, but still the outcomes were not worthy. We still worry constantly, and we still depend on human solution first. So
this is not full trust. This is a partial reliance. Complete trust says that, Lord, even when I don't understand, I still surrender. So kato sa ila, katong sa mga piniriso dito kaniadto, nagpawid gid sila sa Ginoo. Dili sila muhawid, dili kita ang muhawid sa Ginoo, dili ang Ginoo mo muhawid sa ato. So pareha gud na sa kuan, ang bata ba nga kita katong bata pa ta, kita na to tong papa mo kalit ra ba tag ambak ba nga wala da dito maguna-una nga unsay may tabo kay nisalig mo kita sa tong papa nga saluon ta niya. Mura gyapon na sa atong pagtuo sa atong Ginoo nga wala tay angay naon pa isalig nato ang tanan sa iya kay bawo man gyud ta nga dili mo kita pasagdan ni Lord. Pareha to ni tabo sa mga Israelita kato panahon sa Judges nga bisag unsa nila kasalbahis tuo sa Ginoo balik na pud sa ilang kuan sa ilang katong ilang sa kahilayan sa kalibutan pero wala gyud gyapon sa God's faithfulness is always there. It's always been with them until even now. So even as we speak for the modern Israel and for the past Israel, the same God nga naa sa ila nagpangga, naglove sa ila o remain faithful in them even if they are not faithful. So we need to ask ourselves if there's still areas in our lives nga wala pa nato na surrender, and we need to assess also if we really do trust God and how are we going well with God sa atong adlaw-adlaw nga pagkabuhi. So trust becomes a way of life. So as I've said, it's a lifestyle, and when we surrender, it is also becomes a daily habit. So if we surrender, dili lang pud nga karon na po ni adlaw i-surrender, Lord, kay need na po siya i-surrender. So dili sa ina na po. So we need to surrender it daily. So dili pwede nga ugma na siguro ana. So dapat mo gito nga ang Ginoo gid ang mahawid sa ato. So as we proceed katong the way mo gud sa ato as born again Christians, we have to base ang good atong trust on God's character. So unsa man ang character sa ni Lord? God's character is God is sovereign and omniscient. So and anyway, trust also is a choice. So trusting God is a deliberate, conscious decision of the will. So it is not just a feeling, it requires choosing to believe God's word or promise over our own fluctuating emotions or circumstance. Just like in Proverbs, as you can see, kung ingon ka sa Proverbs, it is not just a command, but it also holds a promise. So when we learn how to trust God, makaibaw po ta nga unsa to yang gisaad nato matuman yun. Kay mo man ang God is sovereign man. So mo na sa may tabo gyud nga sa atong pag-surrender diya sa total surrender diya sa atong Ginoong Dios. And for the second point, it says here that trusting Christ means daily dependence. So, mo na itong gingon, daily dependence and obedience. Lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge Him, so that He will make your path straight. So, to lean means to rely on something, which means support. So, sa tanan nato nga buluhaton, ato ging i-offer diya sa Ginoo. So God's command, I do not rely on your own. Do not rely on your own understanding. So this is a command. And what is the promise? Diba? Acknowledge Him in all your ways. And the promise is, He will make your path straight. So every decisions, every actions
every directions in our life, we need to entrust it to the Lord. And we do this all for His glory. So, mo man ginato as born-again Christians, kabawa na magitani nga, mo man ginatong buhaton gid pirmi no nga ang mahimaya ra gyud ang ato ra Ginoo. So dili ta angay mosalig sa kuan sa atong isig katawo, dili pud angay mosalig sa atong especially sa atong selves kay mahimo man ta nga ma-proud ta ba nga ana ako may nibuhat ani ana. So kung mahinumdum mo sa unsay nitabo ni Samson sa diyang nahog man sa kang dilay. So everything here is dapat we need to depend on God. So what akong basahon utro, in all your ways we need to acknowledge them. And as George Mueller says, never be afraid to trust an unknown future to a known God. If you happen to know George Mueller, muna siya ang battle cry pirmi sa Bread of Life sa una. So, na-bless ko ani niya kay kuan ko nga time ba nga ano maning kaba ko mayong ka pastor, wa may sweldo ginyo pero ano makakaon mangyapon na yung pastor. Naagya po'y kuan ba? Although kato Sir Sunny, kato yung sakyanan, lain gito sakyan. Yun, pero dagan magyapon. So, paano ba? Living by faith, yun isa. So, mo isa mong kuan sa una, nga sa bread pa mi. Nga, dili mag-matter sa mo, wala may kwarta, dili mag-matter ato nga time, wala may kwarta, dili may makapadayon o pa mga lagad sa Ginoo. Kay, naman titiil, so pwede tang baklay. Ato sa kuan center, kami ni Pastor J sa una, nami don't watch, wa mi pliti, baklay gid mi kay ngalagad man sa Ginoo. So sama sad pud sa kuan kay living by faith man lagi. So si George Mueller, katong ako na kuan yung story is wa sila food kay naman siya sa orphanage. Dakan kay to mga orphan yang gipang kuan dito gipang timan ba. So there's a lot of orphans, gabi mga 100 siguro or sa daghan kay orphan. So one day wala sila pagkaon. So George Mueller ampo ra gid siya. Salig ra gid na sa Ginoo. So ampo salig sa Ginoo. Then oto gi-prepare lang na, sige prepare lang mo dia. Wala yung mga plato, mga kutsara, tinidor. Kay naay pagkaon gihatag sa Ginoo. So tuod man naay nanuktok dito si Ambertahan. Usa ka baker kay waan daw yan na lang ihatag yung pan. Wa sa naibungkod daw siya nganong nagluto daw siya daghan pan nga wa man say di man sobra mo kay ni. So mo to tingala sa ba. So mo dito ang kuan nga ihatag na sa mga orphan. And then later on na po niabot nga kuan kanang gatas bitaw tig-deliver og gatas, milkman. So sa pud siya nahibong siya kay ano ra do ihayra do tong gihatag pero kay basig panos ba. So inana ka kuan nga ang grabe gid dapat sa atong pag-ampo aduna pud tay pagsalig diha sa Ginoo. Same thing as what George Mueller was doing sa iyang mga tong pag-alaga sa mga orphans. And according also to C.S. Lewis, relying on God has to begin all over again every day as if nothing had yet been done. So, the same thing. So, every day we have to rely on the Lord. We have to rely on God. Okay. It's our lifestyle already. So, life with God is not immunity from difficulties, but peace in difficulties. So, isang pa man sa kalisod. So, naagyapon diya. Dili man ta immune, so dili man ingon nga na born again ta kay kuan na ayahay na kayang kinabuhi. Wala man giingon dito nga come follow me kay adto sa kuan. Ayahay nga dapit. Take up on your cross and come follow me. So, mo man gito ingon ni Jesus Christ sa to. And as we proceed kuan
we have also to remember that the ultimate trust was done by our Savior. Um, Kato bitawng time nga naa siya sa kuan sa Garden of Gethsemane nga nihilak siya. Nga ingon ng Ginoo nga siya Ginoo ni siya pero tungod kay will man gyud siya ang amahan. So let this cup pass, but will man ni God, so wala gid na giban. So nisalig gid siya, even though kahibaw siya, kabalo siya nga unsay gid ang magian niya masinitian dito sa pagpanamastamas siya dito sa paingon sa Calvary. Kabalo gid siya unsa kalisod, unsa kasakit, grabe kasakit gid kaayo nga nagian niya. Pero iya lang gyapong gibuhat kay tungod nisalig siya sa atong amahan. So kung ito'y pinaka-ultimate nga trust nga na imo makuhaan bitaw og kuan, makuhaan nimo og kuan ba nga example nga gibuhat niya na nga Ginoo kay siya, how much more nga kita tao lang. So bisag kana lang sa John 3:16 nga simple ra kay nga verse, memorize mo ato na tanan niyo. For God so loved the world but He gave His only Son. So ako permintigan ako na mahinduman ba nga, Lord, dili ko worth it. Dili ko worth nga imo kong sakripisyuhan. Kaya pwede ra gyud kaayo to nga parehas ni kuan ba katong si Thanos bitaw nga pwede ra gyud walaon niya. But because kay nahigugma man, giuna man tag paghigugma sa Ginoo. That's how God loves us yun. So even His own Son, iyang gi-sacrifice. So how much more, di ba, kita? So salig siya sa iyang amahan nga Ginoo ni siya. So how much more kita nga tao lang. And we need to hold on also to the promise. As we can see there, He shall direct our path. So as it says here in Zechariah 4:6, not by might but by power, but my spirit, says the Lord Almighty. So it means that it is not just a problem-free life. It means it is a God-directed life, a purpose-filled life, and a life guided by His wisdom. And if you happen to know a story, atong si kuan dito, atong nakabasa naman siguro marani regarding ato si Charles Blondin. Charles Blondin was a tightrope stuntman, I don't know. The story of Charles Blondin pushing a wheelbarrow across Niagara Falls on a tightrope is a common story among sa mga born again churches. It says here that in 1859, the French acrobat did cross the gorge with a wheelbarrow, and by frequently performing this feat, among the other stunts like luto pa siya dito daw tunga sa PC, kaon siya omelette. So this is part of a stunt show. But one time nga ni pangutana siya kung kuan ba daw, kung kaning wheelbarrow kabalo na magid mo nga ako ni makross dito. So tuog gid ang mga tawo nga makross dito niya. So sa dihang nangutana na siya nga kuan, salig mi mo kuan gina imo mo kuan kay permintin mo na buhaton. Pero karon mangayo ko og volunteer nga mosakay diri sa wheelbarrow. So ana ni mga tawo walay naningog kay siyempre volunteer kay ka mosakay dito sa wheelbarrow. Kung ikaw lugar tumulatay dito na wheelbarrow, so ana ang mga tao hilom sila. So inana gyapon nato pagsalig bitaw sa Ginoo nga kuan na tawo igor tawo mo ingon ba nga salig ko sino, salig ko nimo ana. Pero wala gid dayta nagkuan salig kay pag-abot sa panahon nga diha nakaisalang na ka sa Ginoo, so mawa na tayo yung pagsalig kay wala naman gid dili gid full gid ang imong pag trust ni Lord, wa man nimo gi-offer, wa nimo gi-surrender tanan. So apo ito isang story, another common story features a man. So balik-balik ng buti siya pero ako lang ikuan Japan, dangling from a rope during a mountain fall, crying out to God, and then ano siya nga, Lord, saan mo na ko ni, mahug na ko sa kuan
sa dili di ko sa kong buhaton Lord. So ingon ang Ginoo nga buhi na ang pisi pero wala gid niya gibuhian. So paabot sa ugma buntag nakita na lang sa dito nga nigahi na nya pagtanaw sa mga tao murag duha na lang day ka feet nga nana di ang yuta day. So matang o ingon ka sa Ginoo nga ana wala ka ni kon di ba tagaan na kag wisdom sa Ginoo nga ana buhiin ang ka wala gining buhi di ba. So let go and let God. So both stories this highlights the issue about trusting the Lord, meaning we have to let go of your own perceived security and placing our lives entirely in God's hands. And we have to assess ourselves as well, that every decision, so we have to ask ourselves that if our decisions are guided by a prayer, just like itong i-discuss ni Sir Bong last week about prayer. So, we need to assess kung ato bang pagkanabuhi, guided ba sa ato pag-ampo. So, matong giingon dito sa dito, si Brother Alvin, katong pastor usa dito sa Caleb, nga yun, dapat ang atong pag-ampo po, importante gina siya nga ato pong ikanabuhi. So, nga dapat himuon po nato lifestyle ang atong kinabuhi kay dili mo pud pwede nga salig lang ta si Ginoo atay ampo-ampo. So dito sa Caleb ako lang po i-share ninyo nga ang ilang kuan dito is dili ka pwede nga wanang iningon sa imo ikaw ampo so dili ka pwede balibad walay balibaray dito kay wala awa gini ampo-ampo kay balibad man. So sa kunumduman si Bro Mamart kaampo isa dito gyud. Pwedeng balibad ampo kay. Oto sa iyang pag-ampo nakahinulsol gid mi sa mga sagid. Diba sir? Atong ingon ni kan Pastor JJ nga kay ingon siya nga pag ingon nga sir ikaw ampo sir Ano siya nga di mo kabalo mo close of prayer sir. Closing naman na. Okay na. Sige, ani na lang. Magkaigsunan, mag-ampo ta. Atong isara ang atong pag-ampo, pinaagi sa opening prayer. Opening prayer mo dito, hindi mo closing. So, mo to sa no. So, we need also as well our prayer lives get checked. Kaya, anytime, pwede ba na mag-ampo? Ampo, magiging ka. Ba? Amen, sir? So trust becomes real when obedience becomes consistent. So ato la medyo taas ma. Ato ikuan na nako is what are the hindrances usually gid kung ang atong pagsalig sa Ginoo kay na struggle man gid siya sometimes. Even though bisag sa atong bisag sa ako karon even though pila na ko katuig nga Kristohanon nagi time somewhere along the way in our Christian lives magkuan gid nagi-struggle gid nga usay kaingon ka ba nga kuan kanang kaya ra man ako ni Lord magana ba pero dili gid na sa pwede nga dapat i-offer gid nimo tanan kay Lord kay dili pwede nga nang half lang ba partial or ana so tanan gid siya kay mo gid ang atong kuan it's a way of life naman gid siya. In conclusion, as we trust in the Lord Jesus Christ completely, this is just a one-time act. It is a daily lifestyle, as I've said. So we need to surrender the heart and give it everything to Him. Daily dependence and obedience, following Him in everything. So, mo gina atong angay buhaton kada adlaw gid mo gina sa ampo ni pagsalig da sa Ginoo. Ang atong kuan kay matutali dito sa kuan so dako kay kuan ba na bless gid mi dito sa Cebu kay grabe gid ang ilang pagampo grabe ilang pagsalig sa Ginoo bisan pa man dito sa kuan sa House of Oak mga drug addicts mi dito sila pero naagi mga conviction gid gyapon kay paggawas nila naman gid kabaguhan gid dili man gid sa ingon na dili ta makaingon nga wala man mura magyapon ni siya paggawas na mura gyapon yang kinabuhi pero dito makita gini mo nga naay nagi direksyon nilang kinabuhi kay wala gito giingon si Ginoo nga
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. So, dili gid ka nga salig lang sa mong kagalingon, salig gid sa Ginoo. Kay naa gid sa Ginoo ang tanan nga kuan. Nakuan no video an. I would just like to share a video clip about Nathaniel katong si Nathaniel ang iyang other name kay si Andrew. Andrew ba? Nathaniel is ang other name niya is Bartolomeo. He's one of the first disciples ni Jesus Christ. So ato lang tanawon kung ang iya bitong pagsalig da sa Ginoo, kung giunsa niya ba nga how he trusted God. In the Bible clip, si Nathaniel was one of the first disciples of Jesus Christ. So ang ipakita lang dito is, although he was very devastated kay once ba na anang nadismaya bitaw, but his trust in the Lord wala gid diya nawala kay sa diyang nakita na sila ni Jesus Christ, nagkuan na gid kanang na amaze siya ba kay pagpangutana niya nga anong kailan makanako, siya nga kay nakita ta ka dito sa fig tree katong kita nga naghilak diya, and nga pangiingon niya nga nagyon siya nga do not hide your face from me. So sa diya gid nga grabe gid bisan tuod sa kalisod, even in our difficulties, we need to trust God. So mo lang to ang ipakita dito sa video clip. If you want to see it more, naa siya sa katong Chosen nga series about the life of Jesus Christ diri sa atong kalibutan. So the final challenge for ourselves is that we need to ask, if do we really trust Christ or do we really believe in Him? And are we really sure? Are we really certain that we really do trust God in the face of adversities and the face of uncertainties? And as we all know that Jesus Christ is our one true Savior. So as we end, I would just like to our struggle to trust God is it's not about His faithfulness in us, but it's about our willingness to surrender ourselves. And so moto, daghang salamat sa pagpaminaw. Medyo 2 ka oras ba to? Wala ram siya. So wala gid nahitabo nga katong ingon mga usan na nahibilin kay naghuwat siya ba. So nagpasalamat ang pastor kay salamat ha kay naminaw gid ka. Sa diya day kay ang mic ra day gihulatan. Nga mahuman ang pastor. Ang butay zone, let's bow down our heads.